Hollywood TV. Pagdating ko sa bahay, agad akong niyakap ni Kendall, ang kaisa-isang pinsan ko na nagkataon lang na bakla sa nakasanayan niyang bear hug. Sa ibang araw, matutuwa akong makita siya, ngunit hindi pagkatapos ng kakilakilabot na pagtatagpo sa trabaho. Sana hindi na lang ako tumulong sa simula pa lang. Mukhang hindi masyadong masaya ang baby girl ko, tell me, what's wrong? Alam kong babasahin niya ang body language ko, at sasabihin kung ano ang nangyayari, pero ganoon talaga si Kendall, puno ng emosyon. Magaling siyang magbasa ng mga tao. Ayos lang ako Ken, aakyat lang ako ng hagdan at mag-freshen up. Asan na nga pala si Mommy? First of all, it's Kenny. Ken and Kendall sound so boyish. Sabi niya at nilibot ko ang paningin ko, he wasn't sane at all. I mean his name is Kendall but he was bent on change it to Kenny cause to him, it sounded girly. Tapos ka na bang iikot ang mga magagandang mata mo? Tumango lang ako, wala sa mood sa lahat ng drama niya. Secondly, hindi ka aakyat nang hindi sinasabi sa best cousin na mayroon ka kung ano ang mali. And lastly, umalis si Mommy upang bumili ng ilang mga groceries. Ikaw lang ang pinsan ko kaya ikaw ang the best, paalala ko sa kanya. Alam kong hindi niya ako papakawalan maliban kung sasabihin ko sa kanya ang nangyari, kaya ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Oh my goodness, how can someone be so rude, worst still, to someone so innocent and beautiful like you? Don't bother my princess, I'm gonna kick his ass when I see him. That's if his ass looks ugly though. Inalo ako ni Kenny nang matapos ako. Natawa naman ako sa bastos niyang biro. Lagi siyang may paraan para mapasaya ako. Paano kung sasama ako sa iyo sa trabaho bukas, sa ganoong paraan, susuntukin ko siya ng malakas. Sabi mo lagi siyang pumupunta, di ba? Tumango ulit ako, yan ang sabi sa akin ni Grace. Tumayo ako para mag-shower ng matagal pero umalis na lang ako pagkatapos halikan ni Kenny ang noo ko. Kinabukasan, nagising ako na may positibong pakiramdam, naghanda at bumaba para sa aking almusal. Tinulungan ni Kenny si Mommy. Good morning Mom, Kenny. How was your night sweetheart? Tanong ni Mommy habang naglalapag ng isang plato ng pancake sa harapan ko. Sweet, this smell delicious. I complimented Mom's frying. Well, wala naman akong masyadong alam sa pagluluto gaya ni na Mommy at Kenny. Lumapit si Kenny at umupo sa tabi ko, habang binubulong sa tenga ko ang sarap dahil sa kanya. Narinig ni Mommy dahil mapaglaro niyang hinampas ng spatula ang ulo niya, dahilan para mapatawa ako. Pagkatapos ng almusal, dumiretso na ako sa trabaho. Pagkapasok ko hinila agad ako ni Diana papuntang washroom na parang hinihintay ako. Wow, dahan-dahan lang tigress, sabi ko sabay buntong hininga. Parang nakakita ng multo si Diana. Anong nangyari? Remember you practically insulted Mr. Romano yesterday? Tanong niya. Nang bigyan ko siya ng isang blankong tingin, bumuntong hininga siya at nilinaw ang kanyang punto. Well that's what he claims and now, may malaking problema. Una, iniinsulto niya ako, tapos nagsisinungaling siya, tapos ngayon ako ang may problema. Sino ang lalaking ito? Sino siya sa tingin niya? At ang problemang ito? Tanong ko, medyo curious. There's a 1% chance that you still have the job. Adam wants to see you. Sagot niya sa nakikiramay na boses. No, hindi ito maaaring mangyari. I barely got this job with a good pay, and now I'm going losing it. No God, Mom's gonna be disappointed. I was losing it. Naisip ko na ang paggising na may positibong pakiramdam ay swerte. Lumalabas na hindi ito para sa akin ngayon. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ko at hindi ko na napigilan. Hinila ako ni Diana sa yakap ng BFF na bumubulong ng malalambing na salita sa akin habang patuloy akong umiiyak. We're not sure, you might still have it. Let's not jump into conclusions yet, okay? She consoled pero alam naming pareho na walang kwenta. Bumaba ako at naglakad papunta sa opisina ni Adam. Medyo malaki at komportable ang opisina. Nang kumatok ako at narinig ko siyang nagutos na pumasok ako at umupo sa isa sa mga komportableng upuan. Nanatili akong nakatitig sa mga palad ko habang gumuguhit dito ng mga bulaklak. Isang bagay na lagi kong ginagawa kapag kinakabahan ako. I can't believe what you did yesterday Irish. Mr. Romano is dangerous. No one step on his toes and worst still, add something to his coffee. Sabi niya sabay upo ko at alam kong nasasaktan siya na kausapin ako ng ganyan. Sinasabi niya na ininsulto mo siya at hindi iyon maganda. Dahil ba talaga sa kape ang lahat ng ito? Normal na kape. Then it hit me. Nanlaki ang mata ko when realization hit me. Ngayon alam ko na kung bakit pamilyar ang boses niya.
Siya yung lalaki sa Lamborghini na muntik na akong masagasaan. Ininsulto ko nga siya 3 araw na ang nakakaraan nang inilabas ko ang dila ko sa kanya. He's probably paying me back. Oh no, hindi ako nilalagay ng dila ko sa gulo, bakit ngayon pa? Bakit kailangang maging siya? Hindi ko akalain na makikita ko pa siya. Tumingala ako kay Adam and hit the nail right on the head. Do I still have the job? Ang kanyang hitsura ang nagsabi ng lahat. I didn't. Oh great, so great. Tumayo ako at pinagmasdan ng fatherly figure na nakatitig sa akin ng may panghihinayang. Thanks for accepting me work here, Adam. I'm grateful. I'll just pack my stuff and head out. Nasa pintuan na ako nang ang sumunod niyang mga sinabi ay nagparamdam sa akin na hindi lang ako ang nakaramdam ng sama ng loob. I'm sorry, Irish, he made me do this. I'd help you if I can but there's not much I can do. Ayokong marinig siyang matapos kaya tumakbo ako palabas sa naghihintay na mga braso ni Diana at umiyak. Umiyak dahil sa hindi patas na pagtrato na natatanggap ko. Siya yung muntik na akong patayin tapos ngayon ako yung masama. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak, nag-empake ako ng mga gamit ko na hindi gaanong at nagpa siya na maglakad ng kaunti bago pumara ng taxi. Ang paglalakad ay palaging nagpaginhawa sa akin ng kaunti, at magagamit ko ang pagkakataong ito para isipin kung ano ang sasabihin ko kay mommy. Makalipas ang ilang minuto, may nakita akong itim na Ferrari na papunta sa direksyon ko. Ang ganda ng sasakyan, sabi ko sa sarili ko. Ngunit sino ang nakakaalam kung ang tao sa loob ay isang gumagawa ng gulo tulad ni Mr. Black? Huminto ang sasakyan sa mismong harapan ko at ang taong lumabas, well, sino pa ba kung hindi siya? Gusto niya sigurong agawin sa mukha ko ang pagkapanalo niya. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko inaasahan pero sinundan niya talaga ako. Ano ang gusto mo sa akin? I snapped, hindi lumingon sa kanya. Nilagpasan niya ako at tumayo, hinarangan niya ako sa paglalakad. Nothing, I have everything already. Sinabi niya na napakalinaw kung gaano siya ka-proud. Hindi ko na ulit siya pinansin, at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na niya kailangang sabihin sa akin na hindi ako high class tulad niya. Well then I don't have to waste my time on you. Now get your proud face out of my sight. Hindi ko nga alam kung saan at kailan ako nag-ipon ng lakas ng loob para kausapin siya ng ganun. Hindi ako nagsasalita ng bastos sa mga tao ngunit iba ang taong ito. Hindi ko nga alam kung bakit mo ako sinusundan matapos mo akong tanggalin sa trabaho, so just go. Para sa isang princess na tulad mo, hindi mo na kailangang magtrabaho sa isang cafe. I just did you a favor. Don't I deserve a thank you? Tanong niya na nakataas ang kilay. Well, he emphasized on the princess, like he knew me personally and I must admit, it sounds beautiful but he was insane. Gusto niya ng thank you, dahil nawalan ako ng trabaho. Seryoso ba siya? I just rolled my eyes and continue walking, praying I saw a cab as soon as possible. Alam mo yan ang nagpapaganda sa'yo, kapag nagmulat ka ng mata. Yung blue shade na yun nagiging gray for 2 seconds. Naging dahilan yun para tumigil ako. Napabuntong hininga ako. Paano niya nalaman iyon? Tanging ang mga pinakamalapit na tao sa buhay ko ang nakakaalam niyan at kadalasang inaabot ng ilang buwan bago nila ito mapansin. Sino ang lalaking ito? Muntik na niya akong masagasaan, murahin, tanggalin sa trabaho tapos sinabihan akong maganda ako in a span of just 3 days. Maaaring hindi ko alam kung sino siya, but he looks like trouble, handsome trouble. Sa kabilang banda, si Alexander. Mr. Romano, Gareth signed the deal. He wants to meet you personally in 2 hours time. Ipinaalam sa akin ni Roberto, isa sa mga workers ko. Actually, si Roberto lang ang lalaki sa crew na matatawag kong buddy. Hindi kaibigan. Wala akong kaibigan. That asshole, Gareth. Akala ko hindi niya pipirmahan. Good. Get my car. Yung black Lamborghini. Ang pamumuhay sa uri ng buhay na aking ginagalawan ay hindi ang pinakamadaling bagay sa mundo. Alam kong marami akong mga kaaway na nagnanais na ang aking ulo ay ipakain sa kanilang mga aso para sa almusal. Alam kong ang pagbabalik sa Italia ay ang pinakamagandang gawin, ngunit paano ako makakaalis na alam kong kailangan ko pang tapusin ang mga club. Tumayo ako at kinuha ang mga files na kailangan kong pirmahan niya. Hindi ako makakakuha ng 20 milyong dolyar mula sa kanya kung wala ang kanyang pirma sa mga dokumentong ito. And to think malayo siya dito nakatira. Sumakay na ako sa kotse ko at pinaharurot ang bilis. Ayokong malate. Agad akong napatigil ng muntik ko nang mabangga ang isang bata. Fucking teenagers. What the hell kid? Are you out your mind? Sigaw ko sabay hakbang palabas pero hindi kid ang taong nakikita ko. It's a damn angel. Mapupusok ang asol na mga mata, makinis na balat, isang nakakamanghang pout na nangingibabaw sa isang inosenteng mukha at higit sa lahat, siya ay isang blonde. Fuck. Hindi ako maaaring humanga sa isang bata, she seems irritated. Ako ang nasa irritated side.
Hindi niya tiningnan kung may paparating na sasakyan. She looked at me for a second like she's contemplating on what to say, but what she did next gets me furious but we're still shocked. Inilabas niya ang kanyang dila at naglakad palayo. Walang gumagawa nito sa akin. Walang hindi gumagalang sa akin. At ginawa lang ng batang babae na ito. Ngunit kailangan kong nasa isang lugar ngayon. Dadalhin ko siya kung saan siya nararapat. Sa pag-iisip na iyon, sumakay ako sa aking kotse at muling pinaandar. May picture na ako sa kanya sa kotse ko. Damn good Italians with their small cameras. Nakatanim ako ng isa sa bawat sasakyan ko. Nang makarating ako sa asshole na iyon, kay Garrett, hinampas ko ang mga papel sa harap niya. Tumingin siya sa akin tapos tumingin sa mga papel. Sign, utos ko. Little Romano, nakikita ko araw-araw kang nagtatanim ng mga bola sa hardin mo, well, buti na lang nirerespeto mo pa rin ako. I'm not signing these papers though. Ang matandang freaking creep na ito. Sino siya sa tingin niya? Tumingin ako sa kanya na nagbabakasakali na huwag. Looks don't work on me. I'm not one of those women fuck and bark at. Gareth Montalvo, kung talagang interesado kang mag-invest sa club ko, pipirmahan mo ang mga dokumentong ito. I don't work without the signature. Sabi ko sa kanya. He should know by now not to mess with me. Hindi ito negosyong larong pambata. Tumingin siya sa akin at humigop ng kanyang bourbon. Sino ang umiinom ng bourbon sa 8 ng umaga? Nakausap ko si Old Romano kagabi. And like I said, I'm not signing the documents. Anong kinalaman ng pakikipag-usap mo sa aking ama sa aking negosyo? Nakikita kong hindi ka interesadong makipagnegosyo sa akin. I'll be waiting for a call if you change your mind. I deadpanned at tumayo para umalis. Wait for war, Little Romano. No one turns me down. I want to invest in your business, but like I said, I'm not signing those documents. I'm not a fool. I know exactly what you have in those files. Tumahol siya pabalik. Hindi na ako makapaghintay na magpadala ng bala sa kanyang bungo. I'm not little, old man. Hindi ako tinatakot ng mga pananakot. Have a nice day, Montalvo. And with that, umalis na ako sa office niya. Galit na galit ako. Pinadrive niya ako hanggang dito sa wala. He was going to get it. He's going down to hell. Nagmamaneho ako sa Adams kinaumagahan, mayroon akong flight papuntang Miami ngayong gabi para kausapin ang aking ama. Wala siyang karapatang kausapin si Montalvo. I need get my mind tungkol sa cocksucker na iyon. Pumasok ako sa cafe. Maliit pero classy. It feels like home and I always have my peace of mind here for a certain reason. Plus, nagbebenta sila ng pinakamahusay na kape sa New York. I mean nag-import sila ng fresh coffee from Jamaica. Tapos naglakad siya papunta sa akin. Ang maliit na blonde mula kahapon. Alam kong bago lang siya dito. Hindi ko pa siya nakita dito. Kailangan ko pa siyang harapin. Hindi ko nakalimutan ang plano ko. Hi, my name is Kate. I never really had time for all these friendly formalities. Hanggat gusto kong marinig ang kanyang magandang malambing na boses, kailangan ko pa rin siyang parusahan sa kanyang pagiging walang ingat. I could have killed her yesterday. Save your speech, get me my coffee. Black, with just a cube of sugar. Alam ko ang epekto ko sa kanya. Napatulala siya. Would you just do your damn job? Iritadong tanong ko. Bumulong siya ng maliit na sorry, at kumaripas ng takbo. Nag-smirk ako. So Kate ang pangalan niya. Naglakad siya pabalik pagkatapos ng ilang minuto at humakbang palapit para ilagay ang kape sa glass table. Nalanghap ko ang strawberry niya na may halong lavender smell. Fuck, that's a turn on. Nakatayo siya doon at naghihintay ng acknowledgement. Napatingin ako sa relo ko. You're late. You took 5 minutes 28 seconds to make my coffee and it takes just 4 minutes to make it. Iritang sabi ko. I hate it when people waste my time, and can't do their jobs properly. Mukhang nagulat siya pero itinago niya. Nilasahan ko ang kape ko, at nilabanan ko ang paglalaway sa kanya. Sinamaan ko siya ng tingin. What the hell? Extra sugar in my coffee. Dahil sa naging reaksyon ko ay napatigil siya at hindi ko na napigilan, sigaw ko sa kanya. Well, hindi ako naaawa kapag ang mga bagay ay hindi ginagawa sa aking kasiyahan. Nakikita kong may namumuong luha sa mga mata niya pero wala akong pakialam. I put my usual tip, and leave but as soon as I step out, I call Adam. Fire Kate. Yun lang ang sinasabi ko sa kanya. Yan ang parusa niya. At least tapos na ako sa kanya. Hindi man lang siya dapat nagtatrabaho sa labas ng bahay niya. Isang babaeng hindi man lang makatawid sa kalsada, silly. I should be proud of my success, pero bakit parang tinalo ko lang sarili ko? Tinawagan ako ni Dad at sinabing umalis siya sa Miami para sa isang meeting sa Greece kaya hindi ako makakapunta doon. I'll just meet him tomorrow night. Mukha kang binugbog hanggang mamatay ni Montalvo simula nang dumating ka.
Having troubles. Bumulong si Roberto. Napabuntong hininga ako at sinuklay ng mga daliri ko ang buhok ko. Want to go clubbing, maybe watch a strip show or fuck a few women. Muling itinulak ni Roberto. I know he's trying to get me out of my sour mood about that little lady kanina. Hindi ko maalis sa isip ko ang masasakit niyang ekspresyon. Ito ay isang buong bagong pakiramdam. Sa tingin ko may nasaktan ako ngayon. Napabulalas ako ng hindi sinasadya. Sumimsem si Roberto sa kanyang baso. Why does that matter? Lagi naman tayong nananakit ng tao, diba? Napabuntong hininga ulit ako. Ito ay mahirap ipaliwanag ngunit ginawa ko. I usually don't open up to people about all this feeling of hurting a vulnerable girl. I mean it's fucking getting me pissed off. Kaya kinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Kate. Oh, well, that was something. Bakit hindi mo na lang siya kausapin? Baka bilhan mo siya ng parang alahas at ibalik mo ang trabaho niya. Alok ni Roberto. Nagkaroon siya ng girlfriend kaya normal lang na bigyan niya ako ng ganoong advice. That sounds so cheesy. Like I'm apologizing when she's on the wrong. She's the one who didn't wait for the signs before crossing the damn roads. Sabi ko pero mali pa rin ang tunog sa utak ko. Sino ang babaeng ito? Sobrang naaalala niya ako sa kanya. Hindi ako humihingi ng tawad sa mga babae. Yung alam kong ikaw yung hindi gumagalang sa mga signs. No offense but you're a reckless driver, boss. Maya-maya ay tumayo si Roberto at tumingin sa akin. Anyways, it up to you, boss. And with that, naglakad na siya palayo. It's up to me. Paulit-ulit iyon sa tenga ko hanggang sa nakatulog ako. Nagising ako kaninang umaga at pumunta sa aking home gym. Ito ang aking comfort zone. Kakaiba ang tunog ngunit tinutulungan ako ng lugar na ito na makapag-isip ng maayos. I work out for about 2 hours before taking my bath and driving off to Adams pero huminto ako sa Tiffany's at kumuha ng necklace. She always loved gifts from here, sana ganun din si Kate. Ipaparada ko na sana ang kotse ko, nang makita ko si Kate na medyo namumungay na naglalakad palayo. Hindi ako kailanman naging tagahanga ng umiiyak na mga babae kaya't ito ay nag-aalala sa akin. Nag-drive ako ng konti at pinark ko yung kotse ko, malapit sa kanya. Nilingon niya kung sino yun ngunit napuno ng galit ang mala prinsesa niyang mukha. Lumapit ako sa kanya at hinarangan siyang makadaan. Maliit talaga siya, I mean maikli siya. Naparito ka ba para ipahid sa mukha ko ang tagumpay mo? Tanong niya sa maliit na boses. Hindi ako nakasagot kaya nag-roll eyes siya. May nahuli ako sa kilos na iyon. Her eyes are the deepest shade of blue I've ever seen with a pale shade of light royal blue that's barely visible. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, naging gray ang maputlang shade na iyon sa loob ng 2 segundo. Well, hindi ko naman kasalanan na super vigilant at observant ako. Ilang taon ng pagsasanay para maging ganito. Ngunit hindi ako nagkomento sa adorable na katotohanan iyon. Natahimik ako pero pinigilan ko siyang maglakad palayo sa akin. Ano ang gusto mo sa akin? She tried to snap pero hindi yun umubra. Parang prinsesa ko lang siya. Nothing. I have everything already, sagot ko na hindi naman kasinungalingan. Nasa akin na ang lahat. Well then I don't have to waste my time on you, now get your proud face out of my sight. I could tell she was freaking out on the inside as she kept whining her little manicured fingers. Para sa isang princess tulad mo, hindi mo kailangang magtrabaho sa isang cafe. I just did you a favor, don't I at least deserve a thank you? Tanong ko sa kanya pero alam kong super galit siya. Gusto ko lang siyang asarin ng kaunti para imulat niya ang kanyang napakagandang mata. No harm. At princess lang ang tawag ko sa kanya. Ano bang nangyayari sa akin? Then she did it again and I couldn't help but compliment the adorable act. Alam mo, yun ang nagpapaganda sa'yo. Kapag nilibot mo ang iyong mga mata, ang asul na shade na iyon ay nagiging kulay gray sa loob ng 2 segundo. I could tell she was shocked since hingal na hingal at naglakad palayo bago pa ako makapagsalita ng kung ano-ano. Hindi ko man lang naibigay ang regalo sa kanya. Kailangan kong ibigay. Ang $1,500 para sa magandang necklace na ito para sa kanya ay hindi masayang. And to think I just met her. Sino ang babaeng ito? At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.